Ang utak sa likod ng pinakamadugong massacre sa Iran ay nagkamali ng malaki at ito ang naging dahilan ng kanyang kamatayan. Matapos makaligtas sa unang airstrike, lumabas mula sa pagtatago ang leader ng Iran para sa propaganda rally. Akala niya ligtas na siya. Ngunit nagkamali siya. Ang mali ay hindi ang pagdalo sa rally, kundi ang sumunod niyang ginawa. Iyan ang pagkakamaling pinagsisisihan niya ngayon sa impyerno. Pakinggan ninyo ito. Napatay si Opisyal Ali Larijani kagabi sa isang pag-atake ayon sa Ministro ng Depensa ng Israel. Ito marahil ang pinakamakabuluhang pag-atake nitong nakaraang 1.5 linggo habang tinutugis ng mga Israeli at Amerikano ang estruktura ng rehimen ng Iran. Si Larijani ang de facto leader matapos mapatay ang dating pinakamataas na pinuno ng Iran at habang may agam-agam tungkol kay Mustafa Khamenei na nahalal bilang susunod na pinakamataas na pinuno. Si Larijani ay nagsisilbi bilang kalihim ng Supreme National Security Council ng Iran. Maari ko ring yulat na kagabi sa isang hiwalay na pag-atake. Pinatay ng mga Israeli ang pinakamataas na kumander ng Pwersang Basij. Ito ay isang sangay ng IRGC. Ang pangalan niya ay Golem Reza Soleimani at siya ang responsabale sa pamumuno ng pagsupil sa mga nagpoprotesta nung mas maaga ngayong taon sa buong Iran. Sinabi ng isang opisyal kaninang umaga na mahigit 100. Ngayon ipapakita ko sa inyo kung paano siya natunton at iniligpit ng US at Israeli intelligence. Pero bago tayo dyan, gusto kong ipakita kung paano tumugon ang mga Iranian sa pagpaslang sa 2 tao sa likod ng massacre noong Enero. Pakinggan ito. Sinasabi nito ang lahat ng kailangan mong malaman tungkol sa ginawa niya sa sarili niyang mga tao. Kita nyo, nagdiriwang ang mga Iranian dahil si Ali Larijani ang utak ng masakher noong Enero 8 at 9. 2 araw na pinatay ng puwersa ng Iran ang 30 hanggang 40,000 mapayapang nagpoprotesta para protektahan ng rehimen. Sa katunayan, naiulat na isinagawa ni Larijani ang massacre na ito matapos kumuha ng direktang inspirasyon mula sa nangyari noong 1989 at 89 sa Tiananmen Square sa China. Sinaksihan niya kung paano ginamit ng Partido Komunista ng China ang mga tangke laban sa mga estudyanteng nagprotesta at napansin niyang buhay pa rin ito ngayon. Kaya naging simple ang kanyang natutunan. Kung gusto mong manatili sa kapangyarihan, kailangan mong maging brutal. Ginawa niya yon at nagtagumpay siya. Alam mo kung anong nangyari? Nang parang hindi na mapipigilan ng mga protesta, binigyan ng pinakamataas na pinuno ng Iran ang dating pinakamataas na pinuno na si Ali Khamenei ng napakalaking kapangyarihan si Larijani para supilin ang revolusyon. Matapos niyang supilin ang mga nagpoprotesta, siya ang naging de facto pinuno ng Iran na mamahala sa araw-araw na gawain dahil si Ali Khamenei na mahigit 80 taong gulang ay wala ng lakas para protektahan ang rehimen sa revolusyong ito. Kaya naging de facto na pinuno si Larijani. Noong magsimula ang digmaan, napatay si Ali Khamenei at nagtatag ang Iran ng Konseho ng Digmaan na may 3 miyembro, kabilang si Larijani. Sa teorya, ang Konseho ng Digmaan ang namumuno ngayon sa bansa dahil narinig naming koma ang kasalukuyang Supreme Leader. Pero sa totoo lang, mas malaki talaga ang kapangyarihan ni Larijani kaysa sa kahit sino pa sa bansa. Kaya siya talaga ang namumuno ngayon sa bansa. Delikadong posisyon yon, lalo na laban sa pinakamalakas na militar sa mundo. Kaya halos nagtatago siya palagi dahil alam niyang mapanganib ang trabaho niya. Sobrang praning niya. Kaya kapag may panayam siya sa state media ng Iran para sa propaganda, sobrang ingat niyang hindi mabunyag ang kanyang lokasyon. Sa katunayan, tingnan mo ang isa sa mga pinakabagong panayam na ginawa niya. Nakikita mo bang madilim ang kwarto? Dahil takot siyang magbigay ng pahiwatig sa kinaroroonan niya. Maingat at praning siya. Pero sa kasamaang palad, nagkamali siya ng malaki na malamang ay pinagsisisihan niya ngayon. Ang pagkakamaling yon ay nangyari nang lumantad siya sa publiko. Noong Marso 13, lumabas si Larijani para ipagdiwang ang rally ng Al-Quds Day. Taon-taon, may malalaking rally sa Iran at marahil sa buong mundo para ipagdiwang ang araw na ito. Lumabas sa publiko ang mga leader ng Iran na tila sinasabi sa US, "Hindi kami natatakot sa inyo. Kung gusto niyong umatake, dito kami." Sa tingin ko, alam nating lahat na hindi mangyayari yon.
Hindi aatakihin ng US ang mga leader ng Iran na napapalibutan ng sibilyan. At alam niyo ba, alam din ito ng mga leader ng Iran at yun mismo ang dahilan kung bakit sila lumabas. At bukod pa rito, gusto ko lang magbigay ng dagdag na komento. Kung totoong kasing sama ng sinasabi ng Iran ang Estados Unidos, sana inatake na nila ang mga leader ng Iran sa gitna ng karamihan. Pero hindi nila ginawa. Sa kabila ng pahayag ng Iran at nais palabasin ng ilan sa media, ginagawa ng US military ang lahat para maiwasan ang pagkasawi ng sibilyan. Alam ng mga leader ng Iran na malaking tagumpay ito para sa kanilang propaganda kaya lumabas sila. Sa katunayan, nakita natin na may ilang account mula sa Iran na lumabas sa publiko at nagsabing ito ay patunay na kulang ang US sa air dominance laban sa Iran at ang lakas ng Iran sa opensiba ay napakalakas pa rin. Sa tingin ko, medyo napaga ang pahayag ng account na ito. May isang bagay na hindi naisip ng mga leader ng Iran. Ang tunay na panganib ay hindi ang pagdalo sa rally, kundi ang muling pagkatago matapos lumabas sa publiko. Alam ng lahat na may intelligence officer, espiya ng Amerika at Israel sa buong Iran. Kaya nilang malaman kung saan nagtatago ang mga leader. Yun ang totoong pagkakamali sa paglabas nila. Nabigyan ng panimulang punto ang intelligence agency. Mula sa puntong iyon, nasundan ang kanilang galaw hanggang muli silang magtago. Pagkatapos, nangyari ang pag-atake sa tamang sandali. Wala na si Ali Larijani at kasama niya, ilang mahahalagang tao pa sa rehimen. Sa isang saglit, tatalakay natin kung bakit mahalaga ang timing ng pag-atake. Lalo na't mukhang magsisimula na ulit ang mga protesta habang pinapanood niya ito. Pero bago tayo pumunta dyan, hayaan ninyong talakayin ko muna ang isang punto na pinagdedebatehan ng maraming tao online. Maraming tao ang nagsasabi na masamang balita ito dahil ang Israel ang siyang pumatay sa kanya at ang Estados Unidos ay itinuturing pa siyang susunod na lider ng Iran. Alam ninyo, si Pangulong Trump ay naging bukas at lantad sa publiko tungkol sa kagustuhan niyang magkaroon ng solusyong katulad ng sa Venezuela para sa Iran. Ibig sabihin, gusto natin ng taong bahagi ng rehimen, pero mas moderate, hindi ganoon kahigpit. Gusto nating siyang kumalit sa rehimen, ayusin ang relasyon ng US at Iran, at ibalik ang Iran sa tamang landas ayon sa pananaw ng US. Pero sa tingin ko, hindi naman talaga si Larijani ang tinitingnan ng US. Tignan mo ang wanted poster ng US State Department na lumabas kasabay ng rally ng Al-Quds. May $10 milyong na pabuya para sa impormasyon sa mga lider ng Iran. Kasama rito ang pinakamataas na leader, mga pangunahing komandante, at sa ikalawang hanay, pangalawang mula kaliwa si Ali Larijani. Kung talagang pinaprotektahan siya ng US bilang posibleng katuwang sa hinaharap, hindi nila aktibong lalagyan ng patong ang ulo niya. At muli, hindi ibig sabihin na walang mga tao na nasa radar ng US bilang mga posibleng leader sa hinaharap at sila ay napatay sa unang pag-atake. Pero hindi siya kabilang sa kanila. Bukod pa rito, marami tayong matututunan sa poster na ito, lalo na kung sino ang wala rito. Si Pangulong Pezeshkian ng Iran ay itinuturi ng marami bilang moderate, kaya marahil wala siya sa poster. Pero sa kasamaang palad, wala siyang kapangyarihan sa Iran na yon. Isa pang taong wala sa poster, an Iranian foreign minister, na siya ring nakipagnegosasyon sa Estados Unidos bago magsimula ang digmaan. Ayon sa State Department, hindi target ang mga yon na may ibig sabihin din. Tulad ng nabanggit ko, hindi lang sila Larijani ang napatay kagabi. May isa pang mahalagang tao. Pero bago tayo magpatuloy dyan, isang mabilis na paalala lang na pindutin ang like at subscribe button sa ibaba. Malaking tulong talaga ito sa amin sa algorithm. Lalo na kapag pinag-uusapan natin ang tungkol sa mga pinunong Iranian na pinapatay. Ngayon, tingnan natin ang susunod na taong ito. Si Golem Reza Soleimani, ang Basij general na kilalang berdugo ng rehimen. At siya rin ay napatay kagabi, malamang sa parehong pag-atake na tumapos kay Larijani. Sa kanyang pamumuno, pinlano ng mga puwersa ng Basij ang masakir sa mapayapang nagpoprotesta gaya ng noong Enero. Pinamamahalaan din nila ang isang network ng mga lihim na lugar na kilala bilang mga silid torture. Silang nangguna sa marahas na pag-uusig sa mga kababaihan at kabataang humihiling ng kalayaan gamit ang totoong bala sa walang armas na sibilyan. Kaya sigurado, masaya ang mga Iranian na wala na siya. Ngayon, nakakatawa kasi, ilang araw bago ang asasinasong ito, sinabi niya sa publiko na ang Israel ay hindi kayang lumaban ng lampas. 10 araw, pakinggan ninyo. Ang Zionistang rehimen ay may kakayahan lang na lumaban ng 10 araw sa antas ng isang malaking digmaan.
Itong parehong agresibong US na may hawak ng higit sa 50% ng lakas militar sa buong mundo ay may kakayahan lang na lumaban ng isang buwan sa antas ng isang malaking rehiyonal na digmaan. Ito ang mga kalkulasyon na sila mismo ang nagsagawa at nag-anunsyo. Alam mo ba? Pinatay siya ng mga puwersa ng Israel kahapon na ika-14 na araw ng digmaan na ito. Sa tingin ko, mahina siguro ang matematika niya dahil maling-mali siya sa kakayahan ng Israel na ituloy ang digmaan na ito. Ngayon, pag-usapan natin ang timing ng mga asasinasyong ito dahil mahalaga rin yon. Mayong gabi sa Iran. Nangyayari na ito habang nanonood kayo. Ngayon ang gabi ng Festival of Fire, isang tradisyonal na Persian na selebrasyon tuwing bisperas ng huling Miyerkules ng taong Persian. Sa pagdiriwang na ito, lumalabas ang mga tao sa kalsada at ipinagdiriwang ang pista. Marami ang nagsasabing gagamitin ng mga tao ang pista nito para muling simulan ang protesta sa Iran. Gusto ko lang maging malinaw ngayon. Ito ay prediction lang at kadalasan mali. Pero alam mo ba kung sino ang talagang nag-aalaala ng mangyari ito? Ang rehimen. Ito ay dahil ang mga autoridad ng Iran ay nagbabala sa mga tao na huwag lumabas o ipagdiwang ang pistang ito ng apoy dahil nasa digmaan ng bansa. At bukod pa dyan, ang mga puwersa ng Basij at IRGC ay nasa kalsada sa mga sibilyang lugar, lubos na armado ng mga rifle at baril, at sinasabihan ng mga tao na may utos silang mamaril kung may sinumang magtipon para sa kahit anong dahilan. Naghahanda ng rehimen para ngayong gabi, kaya patuloy naming ibabalita ang mga susunod na kaganapan. Huwag kalimutang mag-subscribe at magkita tayo sa susunod na video.